Eto na, hindi na ako nakapalag itong mga senador na ito na binigyan ng ultimatum ng ombudsman. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako po, kapapasok pa lang na napakainit na balita mga kaibigan. Ito ho, at inabangan ho itong sinapit ng mga senador na ito. Nako po, sino itong mga senador na ito? Itong si Boy Portwade Chis Escudero, alias Boy Dila Villanueva. At itong sa pangalawang pagkakataon ay magbalik ko sa kulungan, Senador Jinggoy Estrada, anak ng katakatakot. Kakapal lang apong nitong mga ito na ito di umano. Kaya bumabaha sa Republika ng Pilipinas, sila ho ay sangkot. Imbis na maging tulay, ay naging tubig ho, mga kaibigan, ang pinagawan tulay. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo ho. Please subscribe my YouTube channel. Mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo itong pag-abang sa tatlong senador na ito at biglang pagdakip upang ikulong, mga kaibigan, dahil nagsalita na ho ang ombudsman tungkol dito sa sinapit ng mga senador na ito. Bago ko ibahagi po sa inyo, gusto ko munang kunin ang inyong panig. Pabor po ba kayo itong mga sangkot sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan di umano na aking mga nabanggit na pangalan? Pabor po ba kayo na sila ay ikulong na? Sa comment section, may karapatan ho kayong magbigay ng anumang public opinion. Eto, mga kaibigan, kung pwede lang, samahan niyo po ako hanggang dulo panoorin ang vlog nito, at nang sa ganun, lubos po nating maunawaan. Ibabahagi ko po sa inyo dito ang mga aksyon na ultimatum ibinigay ho ng ombudsman dito ho sa tatlong senador na ito, mga kaibigan. Tingnan niyo ho kung paano ang biglang pagdakip sa mga ito. Ito ho, mga kaibigan. Nako, ay matindi ho. Kung bakit may mga pagbabago. Politika raw ang dahilan kung bakit may mga pagbabago sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. Ayon po yan kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samote. Go! Even the staff siguro hindi lalam. So kung Maaaring nagkakapersonalan na raw ang mga senador, kaya binago ang draft committee report ng Senate Blue Ribbon kaugnay ng flood control scandal. Ayon yan mismo kay Ombudsman Boying Remulla. Ngayong araw lang, kinumpirma ni sa Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na nagkasundo ang mga senador na amyendahan ang draft ng committee report na nagre-rekomendang kasuhan ang ilang opisyal na dawit umano sa katiwalian. Kabilang narito ang ilang kapwa nila senador. Pero sa bagong bersyon, inirekomenda ng Blue Ribbon Committee na magsagawa muna ng preliminary investigation laban sa mga sangkot na opisyal. Kabilang rito sina Senador Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Para kay Ombudsman Remulla. Ayun, mga kaibigan, maliwanag ko buhat sa News 5. Sa bandang gitna, wag po kayong alis, mga mahal kong taga-subaybay. Dahil dito sa bandang gitna, ay babahagi ko po sa inyo ang ibinigay na ultimatum ng ombudsman dito ho sa mga senador na nabanggit. Aba, nasaan ngayon ang mga aaresto at bakit sila nandiyan at nakaabang, mga kaibigan? Sino ang aarestohin? Yang mga nabanggit ko pong mga senador. Ito po, tapanapanabik, mga mahal kung taga-subaybay. Panoorin po natin, pakinggan. Politika ang dahilan nito. It's politics. Siyempre may mga kaibigan yan sa loob na pipirma, huwag lang nakalagay yung pangalan. Meron yan, may negotiation yan, may compromise yan. Pero, at least, yung pagkapangalan sa kanila, tsaka yung records intact. Kumalaga dyan yung records sa Blue Ribbon Committee. Tsaka lahat ng testimonies niya. Sabi pa ni Remulla, makakatulong ang Blue Ribbon Committee hearing sa pagkalap ng mga ebidensya para madiin ang mga personalidad na dawit sa kaso. Mahalaga yun kasi takis na namin na maraming kaso at nagkaroon kami ng laman sa kaso. Pero sa Blue Ribbon Committee hearings, doon naglalabasan yung maraming facts at maraming testigo.
So, dapat igalang talaga ang Blue Ribbon when it comes to that. No? I congratulate Senator Ping Lacson. Hindi rin daw nag-aalala Nako, ay matindi ho ito at patindi ng patindi. Eto na, ang mga arresting officer naka-standby na po at nakaabang. Ito po ang katibayan. Remulla kung magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado dahil hindi naman daw sila nakaasa lang sa findings ng Blue Ribbon. Sa ngayon, tumanggi munang magbigay ng update si Remulla sa itinatakbo ng sariling investigasyon ng Ombudsman. Pero anya, marami raw aabangan sa mga susunod na buwan. Nakahanda na rin daw ang kanilang arrest teams. So, the next few months will be exciting. There'll be a lot of work done. Kaya nga ginawa namin to kasi nga we're preparing for the big push. We're gonna have a big push. Kasi nga, nahihinog na yung mga kaso. So it's really more of us shoring up the evidence and making sure that we're able to present them properly. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Sabonte, News 5. Yan mga kaibigan na maliwanag ho. Hindi ho tayo nagpapakalat ng mga fake news dito. Dahil ang ibinigay ho na ultimatum ng Ombudsman dito ho sa mga nabanggit na senador ay next month o another month, a few months, mga kaibigan, ang ibinigay ho ng ultimatum. Hindi po natin alam kung bago matapos ang February ang maaresto itong mga senador. Hindi po natin alam o sa next month o another month. Basta't nagbigay po siya ng ultimatum na walang eksakto kung kailan maaresto itong mga nabanggit po na senador. Alam ko mga kaibigan, naunawaan nyo ang gustong ipunto ng balitaan na ito. Napakaliwanag dito sa binahagi ko po sa inyo. Ang kinaroroonan ho ngayon ng mga arresting officer para umaresto dito sa mga senador na ito ay naka-standby na, naka-alerto. Aba, ay meron pala silang sariling arresting officer. Ang ombudsman ayon ho sa balitang ito ay mayroong sariling arresting officer. Aba, ay maganda ho yun. Mga kaibigan, kaabang-abang ho ito. Mga mahal kung taga-subaybay. So asahan po natin dito sa ibinigay na ultimatum sa biglaang pagdakip, pag lumabas ang arrest warrant ho nitong mga senador na ito na sangkot sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan ay napakalapit na ho sa katotohanan. Bagamat yung iba ho ay inip na. But pasensyahan nyo po. Kahit ako naiinip na din, ba't naunawaan ko? Dahil marami pong mga legal na proseso ang pinagdadaanan nito para nang siya ganun naman ay hindi ma-dismiss ang kaso. Dahil lang hinahanap po dito, ayon po sa ating pagsasaliksik, ay certain of conviction para makonvict itong mga kinasuhan. Kasi no, kaso ng kaso. Kahit hindi matibay ang ebidensya o kahit mayroong matibay na ebidensya ay hindi nililikom. But dito makikita po natin ayon po sa ating pagsubaybay, bagamat matagal ho ay siksik liglig ang matitibay na ebidensya. Mayroong Blue Ribbon Committee, mayroong DOJ, mayroong NBI, mayroong ICI Independent Commission na pinagtulong-tulungan ng pagsasamahin ang ebidensya at tulong-tulong sila para mag-imbestiga. Natapwat sa puntong ito, ang sabi nga ni Ombudsman Remulla, huwag mawala ng pag-asa dahil gumugulong ang kaso next few months, next month o other month, anumang araw, anumang linggo. Surprise hong may mangyayari, mga kaibigan. Siyempre, paglabas ng mga arrest warrant nila at bigla ang pagdakip, mga mahal kung taga-subaybay. Sa like ko sa video na ito, bye-bye, palapakan.